Nasa linya po natin si Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District. Major Ines, magandang gabi at Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas, Sir Henry. Ganun din sa mga nakatugaygay at nanonood sa inyong programa ngayon. Mula dito sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila. Alam ko busy po ang MPD ngayon dahil pagkaraming tao dyan sa Luneta. Sir, kumusta ang Luneta ngayon, sir? Yes, Sir Henry. Yung huling bulletin natin dito, meron tayo mga more or less mga 10,000 na mga kababayan natin. Yung estimated crowd natin ang nandyan sa Luneta ngayon. At natutuwa naman tayo, wala tayong anumang naitatala na maaaring pumukaw sa ating kamalayan. Katatawag ko lang din doon sa nakakasakop na station doon, yung Ermita Police Station. Ayan. Sir, bukod sa Luneta, ano pa bang ibang pasyalan dyan sa Maynila yung karaniwang dinadagsa ng mga tao po? Yes, marami tayong pinupuntahan dito, marami tayong mga tourist spot dito. Yung ating esplanade, maraming nakikita mo, maraming pumapasyal dyan. At may mga dedicated tayong personnel dyan, yung ating tourist police. Makikita natin, dedicated sila dyan. At doon naman sa mga kalimitang pinupuntahan talaga ng ating mga kababayan. Oo, tulad ng... ating security preparation dyan, kung saan nag-umpisa ito noong December 16. Okay. At matatapos ito ng January 6. Opo. At mahigit 200 MPD personnel yan sa iba't ibang mga places of convergence na dito sa Manila. Opo, at marami pa hong lugar dyan yung karaniwang dagsa tuwing Pasko at Bagong Taon, itong Chinatown. Dahil maraming restaurant dyan. Kumusta po ang latag ng seguridad dyan, sir? Nakikita naman natin yung antas ng police presence ng ating mga kapulisan. Sabi nga natin, pinapaangat natin yung presensya ng ating mga kapulisan dyan. At hindi lamang yung mga naka-uniform personnel, pati yung gumagamit na tayo ng mga sekreta. Ayan. At yung mga sekreta, Sir Henry, no, ito yung mga naka-plaincloth na sinasama natin dito sa mga dami ng mga tao para mabantayan pa yung ating mga kababayan. Ginagamit din natin yung ating mga admin na duty personnel para makadagdag sila sa persa natin. At mabantayan pa natin yung ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Ayan, opo. Bukod po, matapos ang Pasko, Bagong Taon po, ang Maynila po ba meron ding New Year's countdown po? Yes, ganun po. Taon-taon naman po ginagawa natin dyan. At sabi nga natin, Sir Henry, na itawid natin nung nakaraang taon at inaasahan natin na ganun din yung mangyayari ngayong taon na to. At sabi nga natin, alam natin na hindi tayo nagkakamali sa paglalatag ng seguridad. Tuloy-tuloy yung ginagawa natin at mapapansin natin dito. Marami na tayong mga iba't ibang estratehiya kontra krimen na ginagawa para mas mapababa pa natin yung ating binabantayang 8 focus crime ng Philippine National Police. Ayan, Sir, balik tayo dun sa New Year's countdown ng Maynila. Meron na ba tayong partikular na lugar kung saan isasagawa ito? Kalimitan nakikita natin yan doon sa may Jones Bridge. Okay. Taon-taon yan ginagawa natin yan. At napakaraming talagang pumapasyal at bumibisita dyan. At tinutunghayan nila yung taunan natin ginagawa. Sir, karaniwan po bago ang January 1, inililibot din po ang imahe po ng Poong Nazareno diyan sa Quiapo. Sir, kumusta po ang paghahanda diyan at kailan ba ito isasagawa, sir? Yes, gagawin yan sa December 30. No? Magpapalit ng pagdating ng December 30 midnight. Magkakaroon tayo ng sabi nga Thanksgiving procession kung saan nga iikot yan dito sa may area ng simbahan ng Quiapo. At inaasahan din natin na maraming mga deboto ang pupunta dyan. Ganun pa man, may mga nakalatag na tayong seguridad dyan. Meron na tayong nilatag na security plan para dito sa ating Nazareno 2026 kung saan nga yung ating PNP personnel, mahigit 15,000 na yung ating magagamit dyan. Hindi pa kasama yung other government agency na tutulong sa atin at tumutulong sa atin taon-taon. Ayan, opo, napag-uusapan na po natin yung Nazareno. Sir, gaano po kahanda ang MPD dahil halos 2 linggo na lang, sir, Nazareno na. Matapos ang pagsalubong sa Bagong Taon, ayan na, Nazareno na, sir. Tama kayo dyan, Sir Henry. Makikita nga na marami na tayong pagkilos o marami na tayong ginagawa ng mga iba't ibang mga activity para sa preparation natin. Nung nakaraang araw, nagkaroon na naman tayo ng interagency coordinating meeting. Lahat ng pamamaraan. Ngayong 27, meron na naman tayong gagawin na pagtitipon dyan. At sa 29, magkakaroon tayo ng press briefing para naman dito sa activities natin. Sabi nga natin, naitawid natin ng ilang taong maganda ito. Sabi ko simula nung naibalik natin itong
traslasyon natin, nakita naman natin itong nakaraang taon, mahigit 8 milyong mga deboto ang nag-participate dyan. So inaasahan natin na ganun pa rin at mas dadami ang bilang dyan. Kaya yung paglalatag natin ng seguridad, sabi nga natin, walang puwang na magkamali tayo. Opo, ang December 30 po, Thanksgiving procession po, ito po ba yung magiging preview ng mga daraanan ng Nazareno bago po ang January 9 po? Magkakaroon pa tayo ng final walkthrough dyan, Sir Henry. Titignan natin ano pa ba yung mga dapat nating i-adjust. I-check ulit natin yung ruta natin. At sabi nga natin, hindi tayo titigil hanggang hindi natin paplantya maigi ito. Kaya sabi ko nga kanina, walang puwang na magkamali tayo dito sa ilalatag nating seguridad. Yan, opo. Sa kabuuan po, ang Maynila po ngayong buong maghapon ng Pasko, kumusta naman po? Masasabi natin na Sir Henry na generally peaceful at natutuwa naman tayo kasi tinitingnan natin yung kukumpara natin ng mga statistika ng krimen nung nakaraang taon at ngayong taon. Nakita natin yung statistika natin ngayon ay mayroong pagbaba yung 8 focus crime natin. Ibig sabihin lamang hindi tayo nagkakamali doon sa iba't ibang estratehiya kontra krimen na nilalatag natin. Yan, maraming salamat po, Police Major Philip Ines. Merry Christmas po sa MPD po at mabuhay po kayo dyan, sir. Maraming salamat, Sir Henry. Sa ngalan ng aming punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at dekalidad na serbisyo para po sa Manileño. Merry Christmas po. Yan. So yan mga katandem, si Police Major Philip Ines ang tagapagsalita po ng Manila Police District.